Napapansin mo ba na may pagkakataon minsan na ang market ay parang kalmado lang? Masyadong tahimik tas parang bigla na lang itong sasabog sa isang direction. Paano ko sabihin ko sa'yo na merong isang indicator na pwede tayong ma-warningan tungkol sa mga explosive moves bago ito mangyari? Sa video na to, i-reveal ko ang secrets ng Bollinger Bands. Ang isa sa pinaka-versatile na indicator sa technical analysis. Matututunan mo dito kung paano ang high probability setup, predict breakouts, and even identify overbought or oversold na conditions. Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayo lahat? At welcome po ulit sa ating pong trading channel. Kung bago ka dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe dahil ngayon, mas pag-aaralan natin ang powerful strategy na dapat malaman ng bawat trader. Doon nga pala, baka hindi mo pa napapanood yung mga last few videos ko. Panoorin mo muna para mas ma-master mo ang iyong trading skills. At kung meron ka pang gustong malaman o matutunan, comment down below lang. At i-share mo na rin kung ano pong strategy ang ginagamit mo or kung anong strategy ang mas gusto mo pang matutunan. Ngayon pag-uusapan natin ito pong very simple strategy kung saan naging profitable talaga ako. Simula nung ginamit ko itong Bollinger Bands ay nagkaroon talaga ako dito ng profit. So naging profitable ako dito ay na nga po nakapag-withdraw na ako dito nung mga nakakaraang araw at yan po ang aking naging profit. So ang pang-activate ng Bollinger Bands ay nandito lang po. Diyan, piliin natin to. So dito tayo sa default setting lang. So meron po tayo dito moving average sa 21. Tapos yung ating deviation ay 3 lang. So magkakaroon po dito ng tatlong linya. Yung linya po nasa gitna, yan po yung moving average natin. So nakastick nga po siya sa 25 lang. Tapos yung pong nasa taas is yung pong yung plus 3 at yung sa baba po ay yung negative 3 na deviation. Kapag maliit or nag-i-squeeze yung pong mga lines natin dito or siguro candles ang gamit ninyo ay low volatility po yan. Kapag wide, yung gaya po nito, ay yan po ay high volatility. Sa low volatility, yung market natin ay umaangat pababa ng sunod-sunod so hindi natin malalaman kung ano talagang mangyayari. Kaya I suggest na wag tayo magte-trade kapag nasa low volatility. Habang sa high volatility naman, maaaring umangat yan talaga or bumaba. Kaya doon tayo sa high volatility talaga magte-trade para mas madali. So ang gagawin natin ay very simple lang. Kapag yung lines natin ay nagta-touch or malapit na sa taas, ayan, so malaki po yung chance niya na mag-reverse pababa. Kapag naman po ang ating lines ay medyo nagta-touch sa baba, napakalaki po ng chance niyan na tumaas. Okay, so start natin ito. So yun nga, doon tayo sa Bollinger Bands natin. Pili na tayo dito ng ating iti-trade. Tapos, ayun na. So, mapapansin natin dito, yan. So, i-zoom out lang natin ng konti. Yan, bumababa, di ba? So, maganda pong mag-buy dito. So, sunod-sunurin na natin yan since nakikita kasi natin talagang ang tindi ng pagbaba niya. So, napakalaki ng chance niya na mag-reverse at aangat yan. At doon tayo magkakaroon talaga ng income kagad dito. So, makita natin, nasa taas pa rin yan. Hintayin na natin yung earnings natin. Okay. Natin. And, ayan na. Ayan na. Ayun. So, isa. So, tatlo yung ginawa natin. 2. At 3. Ayan. So, nagkaroon tayo ng earnings doon. So, select tayo ng iba pang ng iba pang iti-trade natin. Yan. So, makikita natin. I-zoom out lang natin. Makita natin, yan po ay tumataas po siya. So, malapit na siya doon sa taas na line. So, makikita natin na pwede tayo dito mag-sell. Diba? So, sunod-sunurin na rin natin ito. Yan. Kasi makita talaga natin na talagang halos na-touch na niya yung pong, yung deviation sa taas. So, ayan. So, sunod-sunurin na natin yan. So, 4 na itong ginawa natin dito. Tapos, hintayin na natin yung earnings natin. So, ayan. So, dinagdagan ko pa na isa pa para talaga, kasi nakita natin tumataas pa. Dagdag pa tayo ulit. Ayan. So, dinamihan na natin. Okay, kasi natin, di ba? So, hintayin natin yung earnings natin dito. And, di ba? Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Kaya talagang ang laking tulong talaga na itong Bollinger Bands at talaga nagkaroon tayo ng profit dito. Kaya wow na wow talaga. Ito, napakasimple lang at ang dali niya talagang matutunan dito. So kung gagawa tayo dito ng account, napakadali po mag-cash in kung ready ka na po mag-invest sa ganito po. So napakadali dahil meron po tayo dito yung pinakasikat sa Pilipinas is using GCash or pwede ring Maya. Pwede rin tayo gumamit dito ng bank transfer, pwede rin tayo gumamit dito ng iba-iba pa ng coins, ng GrabPay, napakaraming options
para dito. So kung paano yun, press natin finances, ganun lang. Kung gusto nyo pong mag-deposit, lalabas na po yan. Then kapag nagkaroon ka na ng earnings, same way lang din po, press mo na po yung finances at pwede kayo na mag-withdraw. At dyan mo na po mawi-withdraw using din po yung GCash dito. So yung GCash po ang pinaka-effective na way talaga dito para makapag-cash out tayo. So ilagay mo na po yung amount na gusto mo, then magre-request na po tayo dito ng cash out. And good news, meron po tayong promo code dito na 120% sa iyo pong first deposit. Pero syempre kapag in-enter natin yung code na yan, so dapat within 24 hours ay makapag-deposit na tayo. Kung hindi tayo makakapag-deposit within that 24 hours na period ay mag-e-expire po ito. At tatandaan din po natin yung pong 120% bonus na yan ay hindi natin pwedeng i-withdraw. Pero pwede natin ipang-trade yan. At kung ano man yung kikitain natin doon sa pinang-trade na yon ay pwede natin kaagad ma-withdraw. So yung 120% bonus na yan sa ating first deposit ay malaking tulong po sa atin yan para magkaroon tayo ng high profit. Kaya I highly recommend talaga itong Bollinger Bands kasi napakalaking tulong talaga niya sa ating pong trading journey. At ang maganda dito, kung napanood nyo po yung mga past videos natin ay pwede pagsama-samahin yung mga RSI indicators na ito para mas ma-increase talaga natin yung ating pong profits. Kaya tara, subukan na natin ang Bollinger Bands. Maraming salamat po.